Hello mga Lodi, welcome to my channel. Sa aking munting channel, ay aking inilalahad ang iba't ibang kwentong sinapit at naging kapalaran ng ating mga iniidolo sa industriya ng pelikula, musika, sports at politika. Mga kwento ng buhay nila, tulad ng karamdaman, krimen, trahedya, kamatayan, at mga kontrobersyang nagpayanig sa mundo nila. Sila na mga tinitingala natin, at minsan ang nagbigay saya, nagpangiti, nagpahanga, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Ating alamin at kumustahin ang mga kalagayan nila, at kung nasaan na sila. Kain na ho. Gabi na, bakit ka pa nagwawalis? Oo nga pala. Nasaan? Andres! Nasaan yung kutsara? Yaka. Andres! Kutsilyan, dali! Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Sa tindig pa lamang, ay wala nang kaduda-duda pa, na pang-artista talaga ang porma. Siya ay tinaguriang, sexy muscle man, noong kanyang kapanahunan. Kaya naman, dahil sa kanyang porma, ay patok na patok sa kanya, ang kanyang mga sexy at action role, sa pelikula. Lalong-lalo na, kung nakikipagsuntukan at nakikipagbarilan siya, sa mga papel niya sa pelikula, ay yung iba dyan, ay napapakagatlabi pa, sa sobrang paghanga sa kanya. At ang kanyang itsura naman, ay mistesuhin, at astig pa ang dating, kaya tiyak na, mapapawaw ka talaga dahil ika nga ay, nasa kanya ng lahat, kaya wala ka nang maipipintas pa sa kanya. Sa bawat pananalita niya, sa kanyang mga papel sa pelikula, na brusko't lalaking-lalaki ang dating, ay talagang hahanga ka. Subalit, kahit ganyan kagaganda, ang description mo't papuri sa kanya, ay marami pa rin pala siyang, kinasasangkutan na kontrobersya. Halika't, alamin natin ang buhay, kamatayan, at kontrobersiya ni Mr. Sexy Muscle Man, Vic Vargas. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Si Jose Maria Marfori Asuncion, na mas kilala sa kanyang screen name na Vic Vargas, ay isang Pilipinong aktor sa pelikulang Pilipino. Siya ay ipinanganak, noong March 28, 1939, sa Metro Manila. Ang kanyang asawa, ay si Rosana Zamora, at sila ay nagkaroon ng isang anak na lalaki, na nagngangalang Basilio Anton Asuncion. Lingid sa kaalaman ng karamihan, si Vic Vargas, ay isang martial arts expert, sa totoong buhay. Siya ay bihasa, at naging champion sa judoka. Konting background lang, sa isang sangay ng martial arts, na kinabibilangan ni Vic Vargas. Ang isang practitioner ng judo, ay kilala bilang isang judoka. Ang makabagong kahulugan ng judoka sa Ingles, ay isang judo practitioner, ng anumang antas ng kadalubhasaan, ngunit ayon sa kaugalian, ang mga nasa ibaba ng ranggo ng ika-4 na dan, ay tinatawag na kenkyusei o mga trainee, at tanging ang mga nasa 4th dan,
o mas mataas pa ang tinatawag na judoka. Noong siya ay 17 taong gulang pa lamang, si Vic Vargas ay 3 beses nagkampyonato sa isang larangan ng martial arts na judo sa Pilipinas. Siya ay nagtapos ng kursong arkitektura sa University of Santo Tomas. At pagkatapos nito, si Vic Vargas ay nagturo ng martial arts sa subject na physical education sa University of the East. Matapos siyang hamonin ng isa niyang kaibigan na subukin ang pag-aartista, dahil nga, siya ay nakitaan ng potential, bukod pa sa looks niya, at medyo nag-aalinlangan man, na pasukin ang mundo ng pelikulang Filipino, ay ginawa at tinanggap ni Vic ang hamon ng isang kaibigan, na pasukin ang mundo ng industriyang pelikulang Filipino. Di nga naglaon, ay nagkaroon kaagad siya ng pelikula. Ang kanyang kauna-unahang pelikulang ginawa, ay ang pelikulang Diegong Tabak, noong 1962. Kabilang din sa kanyang mga naunang pelikula, ay ang pagpapares sa kanya, sa Filipina actress na si Josephine Estrada, kung saan, ay ginawa nila ang pelikulang Prinsipeng Tulisan, na ginawa ng VP Pictures, isang subsidiary ng Sampaguita Pictures, kung saan, isa siya sa contract actor nito. Dahil nga sa eksperto siya, sa martial arts na judo, ay nagkaroon din siya ng palabas sa telebisyon, kung saan, ay ginagampanan niya ang isang martial arts instructor, sa nasabing programa, na ipinalabas sa Channel 7. Siya ay nakagawa ng halos 60 pelikula, mula unang bahagi ng 1960s, hanggang 2002. Si Vic Vargas, ay madalas kunin sa pelikula, dahil sa pagiging versatile na aktor, kung saan, kaya niyang gampanan ang mga papel na sexy, comedy, drama, at action. Noong 1971, ay ginampanan niya ang isang mahalagang papel, sa pelikulang, Pagdating sa Dulo, kung saan, ito ay idinirehe ni Ismael Bernal, na binoto ng manunuri ng pelikulang Pilipino, bilang isa sa mga pinakamagandang pelikula, noong dekada 70. Nakuha niya ang kanyang kauna-unahang Best Actor Award na ibinigay ng mga organizers ng Manila Film Festival para sa pelikulang Elva Bora noong 1972. Muli siyang nanalo bilang Best Actor ng sumunod na taon mula uli sa nasabing award-giving body para naman sa pelikulang Nueva Vizcaya. Noong kalagitnaan ng dekada 70, pasulpot-sulpot lang ang naging tambalan nila ng nooy 1969 Miss Universe, na si Gloria Diaz. Ang unang pelikulang pinagtambalan nila ni Miss Gloria Diaz, ay ang pelikulang, Ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa, noong 1974, kung saan, ito ay umalagwa ng husto sa Philippine cinema. Nagbida rin ang tandem, sa pelikulang, Andres de Soya, kung saan, ito ay pumatok din at tinangkilak ng husto ng mga manonood, kung kaya naman ay nasundan pa ito ng ilang serye.
Ay, pinagod mo ako. Halos may ako kahanap sa iyo. Nakauwi ka na pala. Sexy, ang bango-bango. Talagang mahal na mahal ko itong misis ko. Nagkalituhan lang tayo. May pasalubong ako sa'yo. Hulaan mo kung ano. Alam ko na. Uy, may I speak? Delicious apple? Hindi. Andun, oh. Puta mo. Betamax. X-rated. No. Surprise! Putahan mo. Dum-dum-dum-dum. Andy, kinidnap ako. Andres? Yes, darling. Surprise? Surprise. Andres! Ipa-barbecue ko yan! Andres! At sa pelikulang, In This Corner naman, na idinirehe ng batikang direktor na si Lino Brocka, noong 1982, ito ay nakakuha ng nominasyon sa urian Best Actor. Bukod sa pagiging film actor, si Vic Vargas ay lumabas din sa mga programa sa telebisyon. Isa siya sa mga naging cast ng programang Lahi ni Adan, at sandali ring naging host sa Tawag ng Tanghalan, matapos ang kamatayan ni Lopito, ang orihinal na male host ng palabas. Si Vic Vargas ay napasama din sa sitcom sa television show ng ABS-CBN na Home Along the Riles. Ilan pang mga sikat na pelikulang ginawa niya ay ang Pito ang Asawa Ko noong 1974 na pinagbibidahan niya. Sa Bilis, Walang Kaparis noong 1964 na pinagbibidahan niya at ni Susan Roses. Get My Son, Dead or Alive noong 1982 na pinagbibidahan ni Rudy Fernandez. Gawa na ang Bala, Napapatay Sa'yo noong 1988. Mabuting Kaibigan, Masamang Kaaway noong 1991 na pinagbibidahan naman ni Fernando Poe Jr. At Boboy Salonga, Batang Tondo noong 1992 na pinagbibidahan naman ni Jeric Raval. Kilala rin siya sa pagiging isa sa mga unang artista na pumasok sa charismatic movement sa Pilipinas. Naging environmentalist din siya, matapos maging miyembro ng environmental group na Bantay Dagat sa Palawan. Isa sa mga huling pelikula niya ay ang pagganap sa papel na Raha Humabon sa 2002 biopic film na Lapu-Lapu, kung saan si Lito Lapid ang gumanap bilang title character. At noong naging matamlay ang paglabas niya sa mga pelikula, si Vic Vargas ay nasangkot sa iba't ibang kaso na may kinalaman sa droga. At noong December 7, 1993, naaresto siya ng Malabon Anti-Narcotics Unit dahil umano sa pagtutulak ng shabu, sabi sa balita ng pahayagang ito. Subalit, siya ay napalaya agad matapos hindi mapatunayan ang kanyang pagkakasangkot sa nasabing kaso. At noong January 2003, si Vic Vargas ay nakulong naman dahil sa kasong estafa, ayon naman sa balita ng pahayagang dito. At, katulad ng nauna niyang kaso, siya ay napalaya rin dahil sa kahinaan ng naturang kaso. Si Vic Vargas ay isinugod sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay City matapos magkaroon ng typhoid fever na nakuha niya nang magpunta siya sa Subic. Dahil dito, siya ay na-stroke at na-comatose. Si Vic Vargas ay namatay noong July 19, 2003, 15 araw matapos siyang ma-stroke at ma-comatose. Siya ay na-cremate at inilibing sa Sacred Heart Church sa Makati, kung saan doon din nakahimlay ang bangkay ng kanyang mga magulang.
Sayang. Nakakita ka ng mabuting kaibigan. Pero, nakatagpo ka rin ng masamang kaaway. Pare! Mabuti ka raw kaibigan! Pero masamang kaaway! Sino tinatakot mo? Ako! Huwag mo akong takutin!